Naglalaban ng mag-ama na sila Sonji at Judge Vinsmoke. Napahanga si Rijo dahil malakas na ngayon ang kanyang kapatid. Naiinis naman si Judge sa anak, pero naninindigan si Sonji na para lang sa pagluluto ang kanyang kamay. Nagalit si Judge at tumalo ng mataas gamit ang high-tech boots. Saka bumuelo ito patungo kay Sonji gamit ang sibat. Gumamit naman ng Diable Jambe ang cook para kalabanin ang atake ng ama. Ngunit kinuha ni Judge ang paa ni Sonji at binalibag siya patungo sa sahig. Saka gumamit ito ng electromagnetic crack sa pagmumukha ng sariling anak kaya talsik at tumama pa ito sa isang gusali. Muling bumangon si Sonji kaya sumugod ulit si Judge. Saka naalala nung kinulong siya ng sariling ama dahil siya ay mahina. Kaya naghanda ng pole rear attack si Sonji. Ngunit pinag-utos ng ama na humarang ang 3 tauhan. At walang awang tinusok ni Judge ang nasa gitna upang tamaan niya si Sonji. Pero sinalag lang ito ng cook kaya mas pinalakas ni Judge ang teknik hanggang sa mapatalsik si Sonji ng napakalayo at natuwa ang mga tauhan. Si Luffy ay hinahanap pa rin ng mga kaibigan nang sa likod ay pinagbabalakan siya ng mga puno. Ngunit nakailag sa pag-atake ng mga ito. Lahat ng mga nasa paligid ay nais siyang patayin kaya nagtataka ang bida kung ano ang nangyayari. Tinatakot siya ng mga ito, ngunit binanatan niya bigla ang isang puno kaya ito natumba. Saka sinabing wag silang magulo kaya lalong nagalit ang mga ito. Dahil dito ay sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga kalaban kay Luffy. Samantala sa Orange Juice na ilog ay naglalakbay sila Brook na sakay ng submarine sa misyon na kunin ang kopya ng Road Poneglyph na kay Big Mom. Sa tulong ni Pedro ay nalalaman nila ang tamang direksyon. Hanggang sa makarating sila sa bayan kaya nag-disguise. Nakita nila ang nagbibigay ng dyaryo dahil meron daw nagbabagang balita. Pagkatapos tinalo ni Luffy ang mga kalaban ay hinanap niya ulit ang mga kaibigan nang makita niya ulit ang giant. Nakikiusap ito na dukutin ang tumusok sa kanyang ulo. Naawa naman si Luffy kaya kinuha niya ito. Saka nagpapakuha pa ito ng juice sa kanya ngunit ayaw niyang sundin. Nang makita niya si Chopper na nandoon. Natutuwa daw si Rijo dahil napakalakas na ngayon ni Sonji. Saka pinapalayas nito ang ama sa kanyang paningin dahil naiirita siya kapag nakikita ito. Sagot ni Judge na ang nakita niyang pagpapakamatay ng 3 alagad ay normal lang dahil handang mamatay ang mga ito para sa Vinsmoke family. At nakipag-alliance daw siya kay Big Mom upang maging mas malakas ang puwersa nila. Kaya isasakripisyo daw niya si Sonji upang makamtan ang alliance. Tapos nilagyan siya ng mga bracelet ni Rijo. Nakapareho daw ng mga colors ng Celestial Dragon na sumasabog kapag sinusubukang tumakas kaya wala na siyang kawala. Dagdag pa ni Judge na kay Big Mom daw ang susi. Sinubukan niya itong tanggalin pero nagsimulang mag-countdown kaya ni-reset ni Rijo. At sinabi ni Judge na kailangan niya na lang sumunod. Kinakausap ni Luffy si Chopper pero tumakbo lang ito kaya hinabol ng bida. Maging ang ibang kaibigan ay nagpapahabol sa kanya. Tapos nagsasaya ang mga puno at halaman dahil hindi na daw makakatakas si Luffy. Si Sonji ay naalala ang kanyang stepfather na chef kaya naiinis siya sa ginawa sa kanya ng biological father. Sa sentro ng Whole Cake Island ay pinagtatawanan ng mga tao si Jinbei dahil sa balitang hindi nito tinuloy na umalis sa crew ni Big Mom dahil ayaw niya ng consequence nito. Nagtanong si Pedro kung kilala ito ni Brook. Sagot ng Soul King na kaibigan nila si Jinbei. Kalaunan ay nakita nila si Pudding na nasa loob ng tindahan ng damit kasama ng mga katulong. Kaya naisip ng dalawa na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin pala sa kanya sila Luffy. Nakita din nilang nandoon ang bodyguard na si Tamago. Dumating ng isang tauhan at nag-report tungkol sa nakita nilang barko ng Straw Hat na ikinagulat ng dalawa. Natameme din ng dalawa nang malaman na alam na pala ng mga ito ang tungkol kay Pekems at ang 4 na Straw Hat na nasa gubat. Tapos maging sila ay hinahanap na rin pala ng mga ito. Kilala daw ni Tamago ang isang jaguar mink na si Pedro at alam niya daw kung ano ang nais nitong gawin. Pag-alis ng mga tauhan ay naisip ni Tamago na ihingi ng tawad si Pekems kay Big Mom. Dahil sa mga nalaman ay kabado ang dalawa. Iyak ng iyak si Junior kaya pinatawa ito ng kanyang amang si Bedge. Ang nanay pala nito ay si Chiffon na anak din ni Big Mom. Samantala si Pekems ay nasa gilid ng bangin. Giit ni Bedge na hindi daw nararapat si Pekems sa ganitong trabaho dahil nagpapadala ito sa emosyon kaya ipapakain niya na lang ito sa mga pating. Tinutukan ni Bedge ang dati niyang partner. Sa katuluyang binaril kaya nahulog si Pekems sa dagat na puno ng mga pating. Hinahabol pa rin ni Luffy ang doppelganger ni Sonji. Nakita niya din ang doppelganger ni Pudding pero hindi niya alam na hindi ito ang mga totoong kaibigan. Ginamit ni Luffy ang humahabang mga daliri upang mahuli niya si Sonji. Saka tinali niya ito para hindi na makatakas. Ngunit nagpakita ang isa pang Sonji kaya hindi maintindihan ang nangyayari. Nagtanong ang Emperor tungkol sa pinapagawa niya dahil nakagastos na daw siya ng malaking halaga kaya takot
takot ang scientist. Giit ni Big Mom na pangarap niyang makagawa ng napakalaking pamilya kung saan wala ring diskriminasyon. At si Caesar daw ang tutupad nito, kaya tinanong niya kung ano na ang progress ng plano. Giit ng scientist na malapit na itong matapos. Ngunit ang totoo ay ginamit niya lang pala ang pera ni Big Mom sa walwalan dahil backer niya pa noon si Joker. Kaya gumuho ang mundo niya nang matalo si Doflamingo. Nagsinungaling pa si Caesar na malapit na daw sanang matapos ang experiment kung hindi lang dumating sila Straw Hat, Luffy at Trafalgar Law. Saka umiyak pa siya ng umiyak para maawa ang Emperor. Sinabi ni Big Mom na nagpagawa daw siya ng laboratory na katulad sa Punk Hazard, kaya kinabahan si Caesar dahil mapipilitan talaga siyang gawin ito. Dumating pa ang panganay ni Big Mom na si Perospero na hawak ang puso ni Caesar kaya mapipilitan talaga siyang sumunod. Dahil sa flashback ay nagmakaawa si Caesar kay Sanji na ibalik ang puso niya. Ngunit binigay lang ito ni Sanji kay Vito kaya ngayon ay hawak na ito nila Big Mom. Giit ni Perospero na meron na lang siyang 2 linggo para gawin ang experiment kundi ay gagawin niya daw candy si Caesar kaya naisip ng scientist na ito na ang kanyang katapusan. Hinuli ni Luffy sila Sanji at Pudding dahil hindi niya alam na ang mga ito ay mga doppelganger. Ngunit nakita niyang mas dumami pa ang mga kaibigan. Kalaliman ng gabi ay nagtungo ang mga tao sa simbahan nang marinig nila ang bell. Dahil oras na pala para sila ay magbayad ng rent gamit ang konting lifespan nila kung nais pa nilang manirahan sa isla. Hindi na alam ni Luffy ang gagawin dahil dumami ang mga kaibigan at nag-iingay daw silang parang mga hayop. Tinignan niya isa-isa ang mga ito. Nang malaman na ang isa ay ang tunay palang Nami kaya binanatan siya nito. Nagtataka si Nami kung saan nanggaling ang mga doppelganger. Saka tinanong nito sa Giant kung ano ang nangyayari dahil inatake daw siya ng pekeng Luffy. Tapos nag-transform daw ito na isang pangit na babae at inatake sila. Sa flashback ay tatapusin na sana ni Brule si Nami kaya kinuha nito ang sandata at inatake sa tiyan ng kalaban para makatakas. Sumugod si Brule kaya kumilos si Carrot at inatake ito ngunit nasa laglang ito ng kalaban. Tapos gamit ang reflection ni Carrot ay tinamaan ito ng sariling atake. Saka nagpakilala si Brule na kumain ng mirror fruit. Sa muling pagsugod ni Carrot ay gumamit si Brule ng salamin hanggang sa tuluyan itong mahigop ang mink sa loob. Dahil dito ay hindi makatakas si Carrot dahil napunta sa kabilang dimensyon. At tuluyan na nitong sinarado ang lagusan. Saka sinabing alam na daw ni Big Mom na nandoon sila at lahat ng mga tauhan ay paparating para tugisin sila kaya wala nang magagawa ang Straw Hat. Sabay-sabay na sumugod ang mga homies kina Chopper at Nami. Nahuli ng isa si Chopper sa paa. Si Nami naman ay inatake ng mga bulaklak. Balak ni Chopper na magpaiwan upang makatakas si Nami. Kaya tumakbo ang dalaga at gumamit naman ng Rumble Ball ang reindeer at ginamit ang monster point nito kaya natakot ang homies. Pero sinabi pa ni Brule na matutuwa daw si Big Mom dahil mahilig ito sa mga kakaibang hayop. Hinabol ng mga homies si Nami. Habang si Chopper ay sinusubukang talunin ng mga ito. Giit ni Brule na hindi makakatakas si Nami sa mga homies. Pero nagpatuloy lang sa pagtakbo ang dalaga. Kaya sa kasalukuyan ay tinatanong niya ang Giant kung may alam ito. Nag-report ang iba pang homies kay Big Mom na kasalukuyan daw na ikinulong ni Brule ang 4 na kasapi ng Straw Hat kaya natuwa ang Emperor sa narinig. Dumating si Cracker na isa sa 3 sweet commander kaya natakot ang mga homies. Saka pinag-utos si Big Mom sa kanya na turuan ito ng leksyon sila Luffy. Nagtatanong si Nami kung bakit hindi sinasaktan ng homies ang Giant. Ngunit sasagot lang daw ito kapag binigyan siya ng apple juice. Giit ng bida na bibigyan niya ito kapag sinagot ang kanilang tanong. Sinabi ng Giant na mukha daw mahina si Nami. Samantalang ang reindeer ay malakas daw pero pinagtulungan ito ng napakaraming homies. Nagtanong si Luffy kung saan nanggaling ang mga ito. Sinabi ng Giant na nagmula daw ito sa mga life force ng mga tao na siyang tax sa Whole Cake Island. Kaya nababawasan daw ang lifespan ng mga ito ng 2 buwan sa kada taon. Dahil ito sa kapangyarihan ni Big Mom na Soul Fruit. Ang mga nakolektang mga life force ay ikinakalat ng mga ito sa buong Whole Cake Island kaya nagkakaroon ng buhay ang lahat ng mga bagay na tinawag nilang homies. At ang mga itim na nilalang ay ang sariling mga kaluluwa daw ni Big Mom. Naalala ni Nami ang nakita nilang malaking buwaya na nagsasalita. Giit ng Giant na dahil din ito sa life force ng mga tao. Ngunit ang mga doppelganger na nakikita nila ay mga hayop na binago lang ni Brule ang anyo. Nagalit si Luffy dahil hindi sinabi sa kanya kaagad. Tinanong ng dalawa kung bakit maraming nalalaman ng Giant. Ngunit hindi nila alam na paparating pala ang isa sa sweet generals na si Cracker. Samantala inamin naman ng Giant na siya ay isa sa dating asawa ni Big Mom na ikinagulat ng dalawa. Si Cracker naman ay balak patayin ng Straw Hat. Nagtanong ang homies kung bakit nandito si Cracker. Kaya nainis ang general at gumamit ng kapangyarihan at nasunog ang mga ito. Giit ng Giant na pagkatapos ng 2 anak nila ay iniwan na siya ni Big Mom haliparot. Nang marinig nila ang pagyanig mula kay Cracker kaya natakot ang mga homies na nandoon. Dahil nakaharang ang lalaki ay hinatak siya ng general gamit ang lakas nito. Kaya nalaman nila na hindi pala ito isang Giant,
Nagmakaawa ito kay Cracker na muling makita ang mga anak na sila Chiffon at Lola. Naalala ni Nami ang sinabi ni Pudding na naglakbay ang isa niyang kapatid upang makahanap ng pag-ibig. Saka naalala din ni Nami si Lola na nakilala niya sa Thriller Bark na noon ay nasa isang zombie ang Anino. Kalaunan ay nakilala niya rin ang may-ari ng Anino na isang pirate captain na naging kaibigan niya. Binigyan pa siya nito ng Vivre card ng kanyang ina. Kaya sa kasalukuyan ay nalaman ni Nami na ang nanay ni Lola ay si Big Mom. Samantala ang Rabbit at ang Crane ay nagbalik din upang tapusin sila kaya naghanda si Luffy. Pero pinigilan ito ni Cracker kaya bumagsak ang sariling kakampi nito. Ang mga homies ay naligas din dahil lang sa hockey ng General. Dahil dito ay nalaman ng dalawa na napakalakas nito. Nagagalit si Cracker dahil ayaw niyang may nangingialam. Sinabi ni Randolph na ideya daw ito ni Crane. Giit ni Cracker na pinadala daw siya ni Big Mom upang siguruhing mapapatay ang Straw Hat. Ngunit hindi pa daw tapos si Brule sa kanila kaya sumugod ito kasama ang malaki at nakakatakot na tree monster. Sinabi ni Cracker na kailangan na nilang tapusin ang Straw Hat dahil bukas ay darating na ang Vinsmoke family. Ginamit ni Brule ang kapangyarihan kaya bumalik na sa dating anyo ang mga hayop. Saka pinakita nito na nahuli niya sila Carrot at Chopper. Tinapon ni Brule ang salamin na hawak nito kaya pinilit itong iligtas ng captain pero tuluyang nabasag. Pero nalaman nilang ligtas naman ang dalawa sa kabilang dimensyon. Giit ni Cracker na binigyan daw siya ng pahintulot ni Big Mom na patayin si Pound. Kaya tinusok niya ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Luffy gamit ang haki nito. Saka muli niyang sinipa ang espada para mailigtas niya ang matanda na kaagad na nagpasalamat. Dahil dito ay naglabas ng nakakatakot na aura si Cracker kaya natakot ang lahat ng mga homies. Si Brule naman ay inutusan ng ibang homies na hulihin sila Pound at Nami kaya hinabol ng mga ito ang dalawa. Ngunit nang inilabas ni Nami ang Vivre card na binigay sa kanya ni Lola ay natakot ang mga homies. Nagtaka si Brule sa nangyayari. Giit ni King Bum na nararamdaman nila ang malakas na life force ni Big Mom sa hawak ni Nami. Nagpatuloy ang mga pagyanig dahil sa lakas nila Cracker at Luffy. Dahil din dito ay namamatay ang mga homies na nandoon. Gumamit ng Gear Second ang ating bida. At inatake ng Gomo Gomo no Red Hawk si Cracker ngunit hindi ito umubra sa Sweet General at siya pa ang inatake ng espada. Nakita ng bida na may tumubo dito na isa pang kamay. At sa muling pag-atake ni Cracker ay tumubo ulit ang isa pa. Sumugod si Cracker kaya sinalag ng bida ng hockey pero napatalsik pa rin. Natatakot ang mga homies sa Vivre card ni Big Mom na hawak ni Nami. Nang makita nila na natatalo si Luffy at naging apat ang kamay ni Cracker. Nagpakilala ang Sweet General na ang tawag daw sa kanya ay Thousand Arm Cracker dahil may kakayahan siyang magpatubo ng napakaraming kamay. Dahil sa kanyang lakas ay meron siyang 800 million bounty. Ngunit hindi ito alintana ng bida kaya umatake siya ng dalawang malalakas niyang atake pero baliwala at napatalsik pa siya nito. Sinabi ni Cracker na ang espada niya ay tinatawag na pretzel na nag-iisa lang sa mundo. Kaya sinabi ni Nami na 6 ang hawak niya. Si Luffy naman ay gumamit na ng elephant gun upang mapinsala ang kalaban, ngunit hindi pa rin ito umubra. Saka ito sumugod sa bida gamit ang maraming espada. At hindi siya nito tinigilan na tusukin ito. Saka pinaikot ang espada at tinusok ang bida ngunit nasa lag ni Luffy ng hockey bago siya tumalsik ng napakalayo. Muling sumugod si Cracker upang tuluyang patayin si Luffy. Kaya nag-alala si Nami sa captain ngunit pinigilan siya ni Brule gamit ang malaking puno. Giit ni Brule na marami daw ang kabatch nilang nangangarap na maging Pirate King pero lahat sila ay hindi nakakalagpas sa Whole Cake Island. Ang tanging isang nakatalo daw sa isang Sweet General ay si Mad Monkey Roach. Ngunit nang dumating ang isa pang Sweet General na si Cracker ay kaagad na natalo ang Mad Monk dahil wala na siyang lakas. Sinubukan pa nitong lumaban gamit ang malalakas na suntok ngunit walang epekto. Saka tinusok na siya ni Cracker at tuluyang natalo. Binigyan siya ni Brule ng salamin saka naglaho ang witch. Pagtingin sa salamin ay nandoon ang pangit. Saka sinabing hindi sila makakaabot kay Big Mom dahil malalakas din ang mga tauhan nito. Pinalawak nito ang salamin saka kinuha ang dalaga patungo sa loob ng Mirror World. Ngunit nagpa siya si Pound na tulungan si Nami kaya nakatakas ito. Kaya nagbanta si Brule na lagot na daw si Pound. Sinamantala naman ni Nami ang pagkakataon na makagawa ng Thundercloud at kaagad na kinoryente ang pangit na witch kaya lumubog ito sa Mirror World. Giit ni Pound na magbabalik si Brule dahil nakakadaan ito sa lahat ng lugar na may salamin. Saka nagtanong ito tungkol sa anak na si Lola. Kaya pinakita ni Nami ang binigay sa kanya ni Lola na Vivre card ni Big Mom. Patuloy sa pag-atake si Cracker kay Straw Hat Luffy. Gumamit naman ng bida ng Jet Stamp Gatling kaya sinalag ito ng kalaban. Ang mga homies ay tumatakas na rin upang hindi madamay sa labanan habang ang dalawa ay patuloy sa bakbakan. Sa gabing iyon ay hindi makatulog si Sanji. Kaya nagtungo si Rijo para kamustahin siya. Dahil ang iba pa nilang kapatid ay magpupunta na rin daw doon. Ngunit puro masasamang alaala lang ang naaalala ni Sanji sa kanila. At kinabukasan ay magkakaroon daw ng engagement si Remoni ang ikakasal kaya matulog na daw si Sanji.
Pag-alis ni Rijo ay dumating ang isang paru-paro at dumapo sa Coke na tila may dinalang mensahe kay Sanji. Si Luffy ay gumamit ng Giant Axe technique patungo kay Cracker. Sunod ay gumamit pa siya ng Grizzly Magnum sa Sweet General. Ngunit sumugod pa si Cracker at pinagtutusok ang bida. Saka gumamit ng Double Pretzel kaya ginamit ni Luffy ang paa para pigilan ito. Ngunit napatalsik pa rin ng napakalayo ang ating bida. Nang paparating si Cracker ay natakot ang mga homies. Pero pinigilan sila ng isang bulaklak dahil may trabaho sila sa gubat kaya bumalik ang mga ito. Pinagsusuntok ni Luffy si Cracker at ginamit naman ito ang Biscuit Shield. Ngunit nagagawa ng General na mapa-atras ang ating bida hanggang sa ma-corner niya sa isang bahay. Giit nitong pabayaan niya na si Sanji dahil magkaiba sila nito. Tinawanan ng homies si Luffy dahil hindi siya makapalag kay Cracker. Kaya nagalit si Luffy at pinalobo ang kamay sa harap ng General kaya yumanig at tumalsik ito. At nakitang gumamit pala ng Gear 4 ang ating bida. Pero minamaliit pa rin siya ni Cracker kaya sumugod si Luffy at sinuntok siya gamit ang Gum Gum gun na nagawang mawasak ang depensa ng Sweet General kaya talsik ito at natakot ang mga homies sa ating bida. Samantala sila Brook at Pedro ay nakarating na rin sa harap ng palasyo. At nakita nilang may mga bantay na Biscuit Warrior at lumapit pa sa kinaroroonan nila ang isa dahil may kinuha itong candy. Sa loob ng Mirror World ay nakakulong sila Carrot at Chopper. Nahihirapan din silang maglakad dahil sa mga slave shackles. Si Nami naman ay may balak na masama gamit ang Vivre card ni Big Mom. Tatakas sana sila Randolph kaya pinigilan sila ni Nami. Dahil nais daw silang gawin ng dalaga ng mga tapat niyang alipin. Pinag-utos nitong tulungan nila si Luffy pero natatakot sila kay Cracker. Kaya itinaas ni Nami ang Vivre card para sumunod sila sa utos. Muli na namang sumugod si Luffy ngunit bumangon si Cracker at nagsabayan sila ng mga atake. Pero nagawa ng ating bida na manalo kaya tuluyang nawasak ang katawan ni Cracker. Ngunit mula dito ay lumabas ang tunay na katawan ng Sweet General na tinaga ang kamay ni Luffy. Dahil armor lang pala ito ni Cracker. Pinakita ni Cracker na may kakayahan siyang makagawa ng walang katapusang dami ng biscuit at manipulahin ito para makagawa ng kahit na anong gusto niya. Dahil dito ay wala daw nakakaalam ng tunay niyang mukha dahil maging ang wanted poster niya ay ang armor niya lang ang nakalagay na litrato. Pagkatapos ay nakagawa si Cracker ng maraming malalakas na alagad gamit ang kapangyarihan kaya wala na daw pag-asang manalo ang ating bida. Sa utos ni Cracker ay sabay-sabay na umatake ang mga armor nito. Sumugod ang bida sa General ngunit pinrotektahan ito ng armor. Saka siya inatake ng mga ito kaya hindi siya makalapit. At sinipa niya ang isa sa mga armor ni Cracker, saka tumakas sa mga ito para atakihin ang General ngunit pinrotektahan na naman ito ng armor. Kaya ang sunod na ginamit ng bida ay ang Culverin technique na isang atake na nanghahabol. Pero dineflect lang ito ni Cracker patungo sa itaas kaya pinabalik ni Luffy at nagawa niyang matalo ang lahat ng mga ginawang armor ng Sweet General. Kaya hinarap na mismo ni Cracker ang mga atake ng ating bida. Naglaban sila hanggang sa mapatalsik si Luffy. Subalit muli na namang gumawa ng mga Biscuit Warrior si Cracker dahil walang limit ang kanyang kapangyarihan. Si Nami ay nagtungo sa bunganga ni King Bomb dahil alam niyang hindi siya kakainin nito dahil sa Vivre card ni Big Mom. Saka pinag-utos na tulungan si Luffy. Ngunit natatakot daw ang mga ito sa dalawang naglalaban. Pero wala daw pake si Nami sa kanila kaya maging si Pound ay sinabihan siya ng malupit na babae. Samantala sa loob ng Mirror World ay nakita nila ang isang salamin ng isang lalaki. Kaya nalaman nilang ang lahat ng mga salamin doon ay mga lagusan ni Brule sa lahat ng mga salamin na nasa Whole Cake Island. Meron daw ideya si Chopper kaya dapat ay tawagin na siyang Big Bro Chopper ni Carrot. Pero tinawag siya nitong Chobro. Naisip pala ni Chopper na hanapin si Sanji sa mga salamin kaya binigyan siya ng compliment ni Carrot. Samantala si Brook ay gumawa ng butas sa likod ng isang Biscuit Warrior saka sila pumasok ni Pedro upang makapasok sa loob ng palasyo. Patuloy ang pag-atake ng bida sa mga Biscuit Warrior ni Cracker, ngunit hindi nababahala ang General dahil sa ilang palakpak lang ay nakakagawa ulit siya ng mas marami. Napapagod na ang bida ngunit buo pa rin ang loob niya na talunin ang Sweet General. Kaya pinadami nito ang mga kamay hanggang sa maging 6 ang mga kamao. At sabay-sabay nito na sinuntok ang napakaraming mga Biscuit Warrior na nilikha ni Cracker. Habang pinagsusuntok niya ang mga ito ay sumugod si Cracker, mabuti ay nakailag dito ang ating bida. Nagkakasiyahan ng mga homies sa palasyo dahil sa magaganap na okasyon. Nalaman ni Judge na kakarating pa lang ng dalawa niya pang anak, habang si Sanji ay nakakaramdam ng anxiety dahil makikita niya ang iba pang mga kapatid na bully. Masayang sinalubong ng Germa Army sila Vinsmoke Ichiji at Vinsmoke Niji dahil idol sila ng kanilang mga sundalo dahil sa mga achievements ng dalawa. Pagdating ng dalawa sa palasyo ay dinala ni Riju si Sanji doon. Napansin ni Niji na nakasuot ito ng shackles kaya ginawa niyang katatawanan ang Cook pero pinalo ni Sanji ang kamay niya kaya muntik ng mag-away ang dalawa. Sinabi ng kanilang ama na baka maging kalaban na rin nila ang government dahil sa papasuking alliance kay Big Mom pero sulit naman daw dahil mas lalakas sila. Nagsimula na naman si Niji na mangbuli kay Sanji.
Ngunit sinabi lang ng cook na wag itong magsasayang ng pagkain. Hindi daw nito gusto ang pagkain kaya itatapon na lang ito. Pero nagbanta si Sunji na kainin niya ito. Nagalit si Niji dahil sa inaasal ni Sunji. Saka pinatawag pa nito ang chef dahil kadiri daw ang niluto nito. Humingi naman ng tawad si Cosette subalit binato pa rin sa kanya ang plato. Pero hindi tumama dahil kinuha ito ni Sunji na galit na galit. Samantala si Luffy ay gamit pa rin ang Gear Fort upang tapusin ang mga Biscuit Warrior ni Cracker pero hindi ito nauubos dahil patuloy sa paggawa ang Sweet General. Gumamit ang bida ng Double Culverin Technique upang ubusin ang mga ito. Subalit sa pagpalakpak ng mabilis ni Cracker ay nagkaroon muli ng mga bagong alagad na agad na pinagwawasak ng ating bida. Pero hindi tumigil si Cracker sa kakagawa ng panibagong Biscuit Warrior. Dahil nauubusan na ng oras si Luffy ay pinalobo nito ang isang kamay. Saka sumugod ang bida kaya naghanda din ng depensa si Cracker subalit dahil sa lakas ng atake ni Luffy ay naubos ang lahat ng mga ito kaya umabot sa general ang kanyang kamao. Pero bago ito tumama ay naubos na ang oras niya kaya sumingaw na ang katawan. Dahil dito ay nahihirapan siyang kumilos at hindi pa siya makakagamit ng hockey sa loob ng 10 minuto kaya kailangan niyang magtago. Sa Germa Castle naman ay nagagalit si Niji dahil tinutulungan ni Sunji ang chef. At kahit nahulog na ang pagkain ay kinain pa rin ito ng cook. Isang kahihiyan daw si Sunji sa Vinsmoke family kaya babanatan ni Niji ang kapatid pero sinabi ng ama na kailangan nila si Sunji sa kasal kaya tinigil ito ngunit tumalsik pa rin ang babae sa lakas ng impact. Saka sinabi ni Sunji na isang kahihiyan na isa siyang Vinsmoke dahil mga walang awa ang mga ito. Giit ni Ichiji na mga tanga lang ang mga katulad ni Sunji mag-isip. Dagdag pa ng ama na baka dahil ito sa impluensya ni Zeph. Dahil dito ay natakot si Sunji para sa kaligtasan ng tinuturing niyang ama. Sa flashback ay si Tamago pala ang nagbigay ng shackles pati na ang litrato ni Zeph upang masiguro nila na hindi papalag si Sunji. Sa present ay panang blackmail nga ito ni Judge sa anak. Naalala ng cook noong sinalakay nila Zeph ang pampasaherong barko nila pero ayaw sumuko ni Sunji dahil hahanapin pa daw niya ang All Blue. May dumating na napakalaking alon at tinangay nito si Sunji pero agad na tumalon si Zeph para iligtas ang bata dahil sa sinabi nito. Nang magising si Sunji ay nasa ibabaw sila ng bato. Giit ni Zeph na walang pagkain doon kaya binigyan niya ng konting pagkain si Sunji. Nagalit ang bata dahil mas marami ang nakay Zeph. Sagot ng pirata na mas marami kasi ang kailangan niyang pagkain. Naghintay ang dalawa sa mapapadaan na barko upang makaligtas sila. Si Sunji ay inayos na ang kanyang pagkain na tatagal lang ng 5 araw pero kaya niya daw itong pagkasyahin ng 20 araw. Nagdaan ng 5 araw hanggang sa ika-10 araw pero wala pa rin dumadaan na barko. 25 days na ay wala pa ring barko kaya inamag na rin ng tinapay. Tapos nahulog niya pa ito kaya mamamatay na siya sa gutom. Pagdating ng 70 days ay sobrang payat na ng kanyang katawan. Dahil sa sobrang gutom ay naisip niyang patayin ang matanda para makuha ang pagkain nito. Ngunit nang binuksan niya ito ay nakitang puro kayamanan ng laman kaya nalaman niyang hindi pala kumain si Zeph dahil binigay sa kanya lahat ng pagkain. Saka nakitang bukod sa butot balat ay naputol din ang isang paa ni Zeph. Dahil noong iniligtas niya si Sunji ay sumabit pala ito sa bakal kaya gamit ang kadena ng barko ay napilitan siyang putulin ito upang mailigtas si Sunji. Dahil dito ay nagtataka si Sunji kung bakit ito ginawa ni Zeph. Sagot ng matanda na pareho sila nito ng pangarap na makarating sa All Blue. Kaya nang makaligtas sila ay naging isa sa mga cook si Sunji sa resto na itinayo ni Zeph. At 2 taon nang nakalipas ay naging parte siya ng crew ni Luffy. Kaya naging makabagbag damdamin ng pag-alis sa kanyang naging stepfather. Samantala inutusan ni Cracker ang mga Biscuit Warrior niya na hanapin si Luffy. Ang bida ay nagtatago sa likod ng puno pero agad siyang nakita ng isang alagad ni Cracker. Tinusok siya ngunit nakailag subalit nasa panganib pa rin ang buhay ng ating bida.